King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 705. Lakas ng isang emperor. Hindi hihigit sa 30% ang tsansa na manalo ang alyansa ng pirata. Iminumungkahi kong umalis si Master. Mataimtim na sabi ng batang demigod. Hindi magiging mahirap para kay Zhao Feng na tumakas sa magulong labanan gamit ang kanyang lakas, ngunit nagsimulang mag-isip si Zhao Feng at pagkatapos ay umiling. Ito ay isang magandang pagkakataon para maunawaan ang lakas ng isang emperor. Hindi pa siya nakipag-away sa isang emperor dati, at si Emperor Mu Yun ay hindi kahit isa sa mga nangungunang emperador. Kung hindi niya kailangan ng lakas ng loob na lumahok sa labanang ito, paano niya haharapin ang Emperor of Death? Higit pa rito, si Zhao Feng ay nasa panig ng Cold Moon King, kaya dapat niyang ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan tulad ng kanyang ipinangako. Boom! Ang Purple Soul Sea ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang manginig habang siya ay ikinulong ng isang malakas na layunin. Kung ito ay isang taong mas mahina kaysa sa isang hari, ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring nabasag na, at sila ay masasaktan kahit na sila ay isang hari. Emperor Mu Yun. Nanlamig ang puso ni Zhao Feng habang sinulyapan niya si Emperor Mu Yun sa gitna ng madilim na pulang ulap. Ang layunin ay nagmula kay Emperor Mu Yun. Nakalock siya kay Zhao Feng. Parehong umiling ang Cold Moon King at ang Giant Shark King. Ang layunin ni Emperor Mu Yun ay nakalock sa kanilang tatlo ng sabay-sabay at nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Master, itong Emperor Mu Yun ay nag-iwan ng marka sa inyong tatlo. Babala ng batang demigod, at nalaman ni Zhao Feng na ang Dark Dragon King ay may malupit na ngiti. Malinaw na si Zhao Feng ay isa sa mga taong dapat patayin, kaya naman siya ay ikinulong. Ito ay dahil napatay niya ang foster father ng Dark Dragon King. Para naman sa dalawa pa, ang Giant Shark King at ang Cold Moon King ay makapangyarihang katunggali para maging Pirate Emperor, at direktang pinagbantaan nila ang katayuan ng Dark Dragon King. Bahagyang nagulat si Emperor Mu Yun habang ang kanyang mga tingin ay nag-scan kay Zhao Feng. Hindi ba nabasag ng kanyang layunin ang kaluluwa ng junior na ito? Naramdaman niya na ang aura ng kaluluwa ni Zhao Feng ay parang bundok ng kidlat at hindi magagalaw. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Emperor Mu Yun. Napakaraming mahuhusay na tao sa mundo, at ang ilan ay may malalakas na kaluluwa habang ang iba ay may matatag na layunin. Nagkaroon pa nga ng lahi sa 10,000 ancient races na naging mas malakas sa pamamagitan ng paglamon sa kaluluwa ng iba. Mag-ingat kayong lahat. Mga hari sa ibaba ng antas ng domain, lumayo kay Emperor Mu Yun. Ako at ang Cold Moon King, pati na rin ang 4 na domain level kings, ay pipigilan si Emperor Mu Yun. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay nagutos, ngunit si Emperor Mu Yun ay nagsimula ng umatake. Boom! Ang madilim na pulang ulap ay tila nabuhay habang hinaharangan nito ang araw at buwan. Ang espasyo dito ay kinokontrol ni Emperor Mu Yun, at hinarang niya ang alyansa ng pirata at ang Pirate Kings. Mamatay. Dahan-daang itinaas ni Emperor Mu Yun ang kanyang kamay at bumuo ng isang madilim na pulang kamay sa hangin na bumaba mula sa langit. Ang maitim na pulang kamay na ito ay sinundan ng isang alon ng parang ambon na tila kumakatawan sa layunin ng sansinukob. Hindi maganda. Naging mabigat ang katawan ng Cold Moon King at ng Giant Shark King habang ginagawa nila ang lahat para makaiwas sa madilim na pulang kamay na nakatutok sa kanila. Hanggat napatay ang dalawang pictier na hari, ang alyansa ng pirata ay magugunaw kaagad. Giant Shark Image. Ang Giant Shark King ay umungal habang binubuksan ang kanyang bloodline at natabunan ng imahe ng isang malaking sinaunang peteng. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay, at ang nangingibabaw na kapangyarihan ng imahe ng peteng ay lumalas patungo sa pulang kamay. Unique Cold Moon. Ang espada at talon ng Cold Moon King ay nag-intertwined at nagpadala ng nakamamanghang sinag ng buwan sa hangin na nagsimulang pamunit sa madilim na pulang ilaw. Siyempre, ang dalawang pictier kings ay kailangang umiwas sa isang tabi habang hinaharangan ang maitim na pulang kamay. Hindi sila naglakasloob na makipag-away dito ng direkta. Bam! 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 Ang maitim na pulang kamay ay sumabog at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang daang yarda. Arg! Dalawang normal na hari sa malapit ang hindi nakaiwas sa oras at naging dalawang puddles ng madugong tubig.
Sa isang palad lang, dalawang normal na hari ang napatay. Huminga ng malamig ang mga hari ng alyansang pirata. Ang mga haring hindi pa nakabuo ng domain ay mga langgam sa harap ng isang emperor. Bulong ng batang demigod, at ang puso ni Zhao Feng ay namanhid. Nakakatakot ang lakas ng isang emperor. Umiwas. Ang mga normal na hari ay nagsimulang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Lahat ay kumalat. Iwinagayway ng Cold Moon King ang kanyang talam at espada kay Emperor Muyon. Isang higanteng palakol ang lumitaw sa kamay ng Giant Shark King. Isa itong tier na Earth grade na armas. Ang higanteng palakol ay naglalaman ng kapangyarihan ng domain ng isang tier king at ang imahe ng Peteng, na naging sanhi ng panginginig ng hangin. Boom boom. Bam. Ang mga pag-atake ng dalawang tier kings ay dumapo kay Emperor Muyon, at siya ay may ngiti ng panunuya sa kanyang mukha habang ikinakaway niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang butas na may madilim na pulang ilaw na bumalot sa mga pag-atake. Higit pa rito, ang butas ay umalangaw sa madilim na pulang ulap at nagkaroon ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Hindi maganda. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay parehong hinayla patungo sa butas. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang gintong arrow ang kumislap sa hangin at bumaril kay Emperor Muyon. Napatalon si Emperor Muyon sa takot. Ang gininto ang arrow na ito ay tila nakalock sa kanyang kaluluwa, at kahit na siya ay hindi makaiwas dito. Higit pa rito, ang arrow na ito ay naglalaman ng aura ng pagkasira, na kahit siya ay hindi naglakas loob na maliitin. Ito ang pinakamalakas na arrow na pinakawalan ni Zhao Feng matapos makuha ang Skylockang Bow. Kung ikukumpara sa 10 araw na nakalipas, ang God Tribulation Lightning sa Scarlet Destruction Wind Lightning ng arrow na ito ay mas malakas kaysa dati. Whoosh! Bam! Ang imahe ng isang materialized na dimensyon ay nakapalibot kay Emperor Muyon, at ang lakas ng arrow ay nagsimulang hangina at pagkatapos ay nabasag matapos hampasin si Emperor Muyon. Ang Little World ng isang Emperor, isang materialized spatial domain. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Kahit na ang arrow na ito ay maaaring hindi masyadong nagbanta kay Emperor Muyon, nakatulong pa rin ito sa dalawang tier na hari. Atake. Ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang 4 na domain level kings ay nag-counter-attack. Sa pagharap sa napakaraming elite na hari, kahit si Emperor Muyon ay hindi nang ahas na maliitin sila. Bam! Boom boom! Ang Cold Moon King at ang iba pang mga hari ay nagsagupaan laban kay Emperor Muyon, na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Kasabay nito, pinangunahan ng Dark Dragon King ang iba pang Pirate Kings at nagsimulang lumaban sa iba pang alyansa ng pirata. Patayin. Ikinaway ng Dark Dragon King ang kanyang halberd, at hindi man lang siya napigilan ng mga normal na kings. Si Emperor Muyon lamang ang nagpatigil sa Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang pinakamalakas na pirata. Nangangahulugan ito na ang Dark Dragon King ay hindi mapigilan. Brat, humanda ka sa kamatayan. Dinilaan ng Dark Dragon King ang kanyang mga labi at tumingin kay Zhao Feng na may malupit na tingin habang umaakyat ito sa kanya. Lightning Wings Wind Flash. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Wings of Wind at Lightning para humiwalay sa Dark Dragon King. Kung hindi ginagamit ang God's Spiritual Eye, magiging mahirap para kay Zhao Feng na labanan ang isang tier king ng direkta. Ang Dark Dragon King ay mayroon pa ring 4 pang domain level kings at 2 normal na kings, samantalang ang Pirate Alliance ay mayroon lamang 3 domain level kings at 20 normal na kings. Ang Dark Dragon King lang ang makakapagpatigil ng 2 o 3 domain level kings. Bagamat hindi dehado ang panig ni Zhao Feng dahil sa napakaraming bilang, madaling nasupil ni Emperor Muyon ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pa. Nagkaroon pa siya ng oras para salakayin ang iba, at kaya niyang pumatay ng Pirate King sa bawat strike. Kapag natalo ang Cold Moon King o ang Giant Shark King, sa isang iglap ay iikot ang tubig. Little Kun yun. Tumingin si Zhao Feng sa batang demigod at nagbigay ng utos. Master, gusto mo bang? Ang batang demigod ay nagpahayag ng isang pambihirang hitsura ng kaguluhan. Shua. Ang batang demigod ay iniwan ni Zhao Feng. Meow meow. Kaagad pagkatapos nito, lumitaw ang isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa na may hawak na bandila sa larangan ng digmaan. Ho!
Ang Ghost Corp's Cursed Array ay agad na binuksan, at ito ay umabot ng ilang milya. Matapos makuha ang asensya ng maraming hari, ang Ghost Corp's Cursed Array ay naging mas malakas. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay pinaikli ang hanay sa 100 yarda lamang, at ang gawain nito ay kolektahin ang diwan ng mga patay na hari. Lightning Wings Flying Technique. Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay pumuputok habang siya ay nawala. Org. Isang normal na hari sa ibaba ang pinatay ni Zhao Fang. Sa pamamagitan ng paggamit ng Lightning Wings Flying Technique at Wind Lightning Wings Slash ng magkasama, madaling mapatay ni Zhao Fang ang kanyang mga target. Gagamitin niya ang Wind Lightning Wings Slash sa sandaling dumating siya, at ang target ay hindi makakapag-react sa oras. Napansin man nila ito, wala silang panahon para umiwas o umiwas. Ito ay dahil, sa usapin ng bilis, bukod sa Emperor at ilang Pick-tier Kings, wala ni isa sa kanila ang makakahabol kay Zhao Fang. Org. Sa isa pang flash, mabilis na pinatay ni Zhao Fang ang isa pang normal na hari. Ang Dark Dragon King ay mayroon na lamang 4 na domain level kings ang natitira, at siya ay inatake ng grupo ng Pirate Kings. Nagsalubong ang mga kilay ni Emperor Muyon. Hindi niya hahayaang mapahamak ang Dark Dragon King. Org. Itinulak ni Emperor Muyon ang isang palad, na ikinamatay ng 2 normal na hari at malubhang nasugatan ang isa pa. Siyempre, gusto rin ni Emperor Muyon na alisin si Zhao Fang, ngunit ang mga diskarte ng huli ay masyadong malalim, at mayroon pa siyang kakayahang makalusot sa kalawakan. Noon, nagawang makatakas ng Wind Lightning Emperor kahit mula sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Kasabay nito, sa himpapawid sa itaas ng 10,000 Abyssal Islands Zone, isang malamig na itim na barko ang lumilipad sa himpapawid, at naglabas ito ng nakakagulat na aura ng kamatayan. Ang mga hayop sa malapit ay nanginginig sa takot saan man pumunta ang barko. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ay nasa unahan natin. Isang mainit na kabataan ang tumingin sa unahan. Ayon sa aming pagsusuri, ito ang direksyon na maaaring tinakasan ni Zhao Fang. Umaalingaw-ngaw na boses ang nagmula sa isang malapit na Death Spirit Lord na nakasuot ng yin-yang mask. Si Wen Luan ay may magalang na ekspresyon habang nakatingin sa pinuno ng 4 na Death Spirit Lords, ang Yin-Yang Lord. King of Gods, Kabanata 706. Demigod Intent. Sa loob ng 10,000 Abyssal Islands Zone, sa gitna ng 18 Corners, nagkaroon ng magulong labanan sa pagitan ng mga hari, at ang kalangitan ay tila nakulong ng isang madilim na pulang ulap at nahiwalay sa mundo. Boom! Bam! Patuloy na pinigilan ni Emperor Muyon ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite na hari. Org. Sa tuwing umaatake siya, maaari niyang patayin ang isang kalapit na hari gamit ang kanyang imperial power. Ang mga normal na hari ay humiwalay kay Emperor Muyon, habang ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite na hari ay pumasok sa isang mahirap na labanan. Ilang sandali lang, lahat ng 6 ay nasugatan, at isa sa mga domain level kings ang malubhang nasugatan. Kung hindi dahil sa malakas na opensa ng Cold Moon King at sa bloodline ng Giant Shark King, ilang mga domain level kings ang matagal nang napatay. Kung manalo tayo o hindi ay depende sa panig ni Zhao Fang. Ang Cold Moon King ay kumislap sa ere. Ang bloodline ng Giant Shark King ay nagbigay sa kanya ng sobrang lakas, at siya lang ang maaaring hamarang kay Emperor Muyon ng direkta. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Ang 2 Pick-tier Kings ay gumamit ng mga lihim na diskarte upang mabilis na mapataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, na hindi maaaring mapanatili ng matagal dahil sa malaking halaga ng enerhiya na ginamit. Ang tanging pagkakataon na manalo ay napakaraming numero. Kung ang panig ni Zhao Fang ay maaaring mabilis na tapusin ang Dark Dragon King at ang kumpanya, mayroong isang pagkakataon na magtagumpay kung ang lahat ng mga hari ay umatake sa Emperor. Alam din ni Zhao Fang na ang kritikal na punto ay nasa kanyang panig. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero, at tiyak na masusupol nila ang Dark Dragon King at ang kumpanya. Ang tanging isyo ay kung gaano kabilis nila ito magagawa. Ang Dark Dragon King ay may 4 na domain level kings na natitira. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Para sa iba pang 2 normal na hari, ang isa ay napatay ni Zhao Fang habang ang isa ay namatay sa ibang lugar sa labanan. Meow meow.
Ang maliit na pass ang magnanakaw ay iwinagayway ang array flag sa paligid at hinigop ang asensya ng mga hari, kapwa-kaibigan at kalaban. Sa isang maikling iglap lang, nakuha na ng Ghost Corps Cursed Array ang asensya ng 5 o 6 na hari at ito ay naging mas malakas. Ang asensya ng Kings ay lubhang kapakipakinabang para sa Ghost Corps Cursed Array, at nang ang kanilang mga kaluluwa ay napuno ng kapangyarihan ng puot, sila ay mas malakas. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga sinumpaang Ghost Corpses ay nakarating na lahat sa middle stage na Small Origin Core Realm, at ang kanilang mga katawan ay napakalakas. Ngayon na ang hanay ay patuloy na naka-absorb ng 5 o 6 na hari, ang mga aura ng mga sinumpaang Ghost Corpses ay lumalapit na sa late stage na Small Origin Core Realm. Illusion Maze Domain. Si Zhao Fang ay nakipaglaban sa mga Domain Level King, at isang malabo na kalituhan ang tila sumanib sa hangin, nanginginig ang kanilang mga isipan at naghihigpit sa kanilang mga pandama, na nagdulot sa kanila ng mga pagkukulang. Org. Isa sa mga Domain Level King ay agad na pinatay ng ilang hari, at isa pang Domain Level King ang nasugatan at sinubukang tumakbo, ngunit isang gintong arrow ang tumama at napatay siya. Meow meow. Mabilis na hinigop ng munting pass ang magnanakaw ang diwa at kaluluwa ng 2 hari. Ang mga Domain Level King ay nagbigay ng mas malaking benepisyo para sa mga sinumpaang Ghost Corpses. Sa sandaling ito, ang Ghost Corps Cursed Array ay naglabas ng nakakatakot na aura na kahit ang mga normal na hari ay kailangang umatras. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng puot at ang hangin ng kamatayan na nagmumula rito ay maaaring bumuo ng isang kalasag na nagpoprotekta laban sa mga shockwaves ng mga normal na hari. Hahaha. Ang sarap sa pakiramdam. Tapusin na natin ang Dark Dragon King. Ang mga hari ng alyansa ng pirata ay napakasarap sa pakiramdam. Ang Dark Dragon King ay mayroon na lamang 2 Domain Level Kings na natitira, at sila ay nasugatan. Kung magpapatuloy ito, ang Dark Dragon King at ang kumpanya ay hindi makakatagal ng higit sa 1 dosenang hininga. Hindi maganda, ang brat na iyon. Ang mga mata ng Dark Dragon King ay tumingin kay Zhao Fang nang may galit, ngunit masyadong mabilis ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Fang. Kung gusto niyang tumakbo, walang sino man sa mga naruroon na hari ang makakahabol. Ang biglang pag-ikot ng tubig ay nagpabago sa ekspresyon ni Emperor Muyon. Masasabi niyang malaki ang impluwensya ni Zhao Fang sa takbo ng labanan. Brat, mamatay ka. Ibinuka ni Emperor Muyon ang kanyang mga braso at nagpakawala ng madilim na pulang ipoipo, na nagtulak sa Cold Moon King, sa Giant Shark King, at sa iba pang mga hari pabalik ng ilang milya. Pagkatapos ay si Emperor Muyon ay sumisingil at ipinadala ang kanyang makapangyarihang layunin. Boom! Naramdaman ni Zhao Fang ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Kung ito ay isang normal na hari sa kanyang lugar, sila ay masusugatan ng husto, kung hindi papatayin, ngunit ang kaluluwa ni Zhao Fang ay naging mas malakas kaysa sa isang normal na hari pagkatapos na ang kanyang God's Spiritual Eye ay umunlad. Dagdag pa sa katotohanan na uminom siya ng tubig mula sa Ancient Dream Realm, ay nilinis ng God Tribulation Lightning, at nilinang ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Matapos makuha ang God Tribulation Lightning, ang kaluluwa ni Zhao Fang ay maihahambing na ngayon sa isang Pictier King, ngunit medyo malayo pa rin sa isang Emperor. Lightning Wings Wind Flash. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang Lightning Wings Secret Technique at naging isang arko ng kidlat. Hindi siya nagpanik sa harap ng isang Emperor. Ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite ay ginawa ang kanilang makakaya upang pigilan si Emperor Muyon, ngunit kung gusto ng isang Emperor na umalis, walang makakapidyaw sa kanya. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay limitahan ang kanyang bilis. Isang Emperor ang personal na papatay ng isang junior sa Origin Core Realm. Malamig na ngumisi ang Cold Moon King habang nilalaslas niya ang kanyang talon at espada. Malamig na tumawa si Emperor Muyon at patuloy na hinabol si Zhao Fang. Bagamat mabilis si Zhao Fang, papalapit na si Emperor Muyon. Zhao Fang, mag-ingat ka. Ang Cold Moon King, ang lalaking may gintong buhok, at ang kumpanya ay hindi napigil ang mapabulalas. Gayunpaman, sa kanilang paningin, ang kabataang may pakpak ay kalmado. Munting kunyon, ikaw na ang bahala ngayon. Sabi ni Zhao Fang, at sa sandaling matapos ang kanyang mga salita,
isang nakakagulat na layunin ang sumilay sa kalangitan. Sa mga tuntunin ng dami, ang layunin ay hindi kasing lakas ng isang emperor, ngunit ang pagkakatugma nito sa langit at lupa ay higit na nalampasan ng isang emperor. Iyon ay, naramdaman ni Emperor Muyon ang pagyanig ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Shua, isang batang may gininto ang balat na tumingin sa paligid ng 3 taong gulang ay napalibutan ng maluwalhating kapangyarihan habang siya ay nagpakita sa tabi ni Zhao Fang. Ito ay ang batang demigod. Bam! Ang batang demigod ay sumuntok, at ang layunin na nakapaloob dito ay nalampasan pa ang isang emperor. Ang gininto ang kamao ay tulad ng nakakapasong araw, at tila nagtatag ng pangingibabaw sa langit at lupa. Arg! Isang nasugatang domain level king ang agad na napatay ng kamaong ito. Hahaha! Tulad ng inaasahan, lahat ay mag-iiba pagkatapos ng pagsasama-sama sa demigod intent. Tuwang-tuwa ang batang demigod. Yung batang yon. Kapwa huminga ng malamig ang kaibigan at kalaban. Ang suntok ay hindi inaasahan, at ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay walang limitasyon. Nagulat si Emperor Muyon. Kahit siya ay hindi makita ang layunin sa suntok na ito. Nangangahulugan ito na ang Dark Dragon King ay mayroon na lamang isa pang domain level king na natitira, kaya siya ay nasa panganib. Sky Silang Palm. Ang batang demigod ay tumayo sa harap ni Zhao Fang at dahan-daang inilabas ang kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, ang langit at lupa ay tila umiral sa putik. Parang ang oras mismo ay bumagal. Boom! Ilang sinag ng gininto ang liwanag ang pumipihit sa hangin at dumapo kay Emperor Muyon, na naging sanhi ng pag-freeze ng kanyang bilis at pagkilos. Bagamat hindi sapat ang battle power ng batang demigod para direktang saktan siya, naramdaman ni Emperor Muyon na parang pinaghihigpitan ang kanyang intent at imperial power. Ito ang maalamat na Sky Silang Palm. Nabawi na ng batang demigod ang higit pa sa kanyang mga alaala pagkatapos na sumanib sa demigod intent, at maaari niyang gamitin ang pinasimpleng bersyon ng Sky Silang Palm. Higit pa rito, ang paglilinang ng batang demigod ay umabot na sa pinakamataas na Great Origin Core Realm, isang hakbang lang ang layo mula sa Void God Realm. Mukhang hindi nasayang ang plano ng demigod revival. Tumanggo si Zhao Fang. Ang lakas labanan ng batang demigod ay halos maihahambing sa isang tier king, at ang kanyang layunin ay pinigilan ang karamihan sa mga tao sa Void God Realm. Patayin. Ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite ay sumugod kay Emperor Muyon ng may kagalakan, at ang bilis ng huli ay pinaghigpitan ng Sky Silang Palm. Ano? Anong klaseng background meron ang batang iyon? Natigilan si Emperor Muyon. Kung ang cultivation ng batang demigod ay nasa Emperor rank din, si Emperor Muyon ay agad na napatay. Ito ang unang pagkakataon na si Emperor Muyon ay dahado. Ang demigod kunyon ay isang maalamat na figure na nabuhay 12 ng millennia na ang nakalipas, at iba ang hitsura niya noon. Kahit na ang ilan sa mga emperor mula sa True Martial Sacred Land ay hindi siya makikilala. Lightning Wings Flying Technique. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Wings of Wind and Lightning at dumating sa tabi ng Dark Dragon King, pinalabas ang kanyang Wind Lightning Wings Slash na may ilang God Tribulation Lightning na sumanib dito. Tumakbo. Ang Dark Dragon King ay nasugatan na, at ang isa pang Domain Level King ay pinatay ng ilan pang mga hari. Ang Dark Dragon King na lang ang natitirang hari. Skylock ang bow. Isang gintong arrow ang nabuo sa Dark Silver bow ni Zhao Fang at bumaril sa hangin. Sa sumunod na sandali, ang arrow na natatakpan ng kulay scarlata na Wind Lightning at isang tipak ng God Tribulation Lightning ay tumagos sa balikat ng Dark Dragon King. Malubhang nasugatan ang Dark Dragon King at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas siya mula sa nakapalibot na mga hari. Ngunit sa sandaling ito, isang madilim na usok ang lumitaw sa kanyang harapan. Ano? Naramdaman ng Dark Dragon King na nagsimulang umagos ang kanyang diwa, at dahil sa katotohanan na marami siyang pinsala, ang puwersa ng pagguho ng kapangyarihan ng Ghost Corps ng puot ay ilang beses na mas malakas kaysa karaniwan. Meow meow. Ikanaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang array flag at ginawang usok ng bangkay ng multo ang ilang usok ahas na pumulupot sa kanilang sarili sa Dark Dragon King. Gagong pusa, mamatay ka. Ang Dark Dragon King ay umungal sa galit.
Mula sa simula ng labanan, palagi na siyang napapalibutan ng iba pang mga hari, at palagi siyang kailangang gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang tumigil sa oras. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumikat sa Ghost Corp's Cursed Array. Hindi na mahanap ng Divine Sense ng Dark Dragon King ang pusa, at hinihigop pa ng Ghost Corp's Cursed Array ang kanyang life force. Namuti ang mukha ng Dark Dragon King, at hindi na siya nang ahas na manatili pa. Puwersa siyang humiwalay sa Ghost Corp's Cursed Array, pero mas mapatla pa ang mukha niya kaysa dati. Sa mismong sandaling iyon, isang maitim na punyal ang tila lumitaw mula sa manipis na hangin. Whoosh! Ang punyal ay tumusok sa ulo ng Dark Dragon King at naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo kung saan-saan. Parang kusa niyang sinugod ang misteryosong punyal. Shadow Kill Imperial Dagger. Ang mukha ng Dark Dragon King ay namuti sa gulat. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay hindi lamang tumagos sa kanyang katawan. Sinaksak din nito ang kanyang kaluluwa. Bilang isang sagradong item ng Vow of Assassination, ang Shadow Kill Imperial Dagger ay may mahiwagang kakayahan na maihahambing sa Skylocking Bow. Noon, ibinigay ng munting pas ang magnanakaw ang lahat para makilala ang Shadow Kill Imperial Dagger. Imposibleng patayin ako. Sinubukang lumaban ng Dark Dragon Kill. Sinampal ng munting pas ang magnanakaw ang kanyang mukha gamit ang mga paa nito at nahihilo siya. Arg! Isang sigaw ang tumunog sa Soul Dimension habang ang kaluluwa at katawan ng Dark Dragon King ay nagsimulang matuno sa Ghost Corp's Cursed Array. King of Gods, Kabanata 707. Ang pagkatalo ni Muyon. Habang sinisipsip ng Ghost Corp's Cursed Array ang laman at dugo ng isang Peak-tier King, nagsimula itong mag-evolve, at nagsimulang lumitaw ang mga pares ng pulang mata. Ang mga pulang mata na ito ay nagmula sa mga isinumpang multo bangkay. Nang magsama-sama silang lahat, lumitaw ang isang nakakatakot na mental energy na kapangyarihan ng puot na sapat na para palamigan ang mga puso ng Void God Realm Kings at gawing baliw ang sino man sa ibaba ng Void God Realm. Nagpakita si Zhao Feng ng isang masayang ekspresyon. Ang Ghost Corp's Cursed Array ay umabot sa isa pang antas, at ang mga Ghost Corpses ay sumailalim lahat sa isang ebolusyon. Shua! Sa ilalim ng kontrol ng maliit na pas ang magnanakaw, ang mga pulang mata ay nagsimulang kumupas. Sa pagkamatay ng Dark Dragon King, ang mga taksil ng Pirate Sacred Land ay tuluyang naalagaan. Hindi napigilan ng mga Pirate Kings na mapabuntong hininga. Isang pangunahing pirata figurehead na namuno sa loob ng 100 taon ay namatay ng ganoon. Lahat, sama-samang umatake. Nag-react ang mga pirata at nagsimulang salakayin si Emperor Muyon. Ang domain-level kings ay naniningil habang ang normal na kings ay gumagamit ng mga pangmatagalang pag-atake. Bilang Void God Realm Kings, maaari silang mabuhay ng hanggang libo-libo at 10,000 taon. Hindi mahirap mag-ipon ng isang long range na sandata sa buong buhay nila. Ang 20 o higit pang hari, kabilang ang Cold Moon King at ang Giant Shark King, ay nagpakalat ng kanilang king intent at kanilang magnificent power at nagpakawala ng kanilang mga pag-atake kay Emperor Muyon. Emperor Muyon, ang Dark Dragon King ay patay na. Ano ang silbi ng manatili kang mag-isa? Sabi ng Giant Shark King sa mahinang boses. Sa 20 haring nagsama-sama, tiyak na sila ang may kapangyarihan laban kay Emperor Muyon. Sa gitna nila, pinigilan ng Sky Silang Palm ng batang demigod ang intent at imperial power ni Emperor Muyon, na nagpapahina sa kanyang lakas. Si Emperor Muyon ay namumula sa galit. Ang isang emperador na tulad niya ay talagang napilitan sa isang sitwasyong tulad nito. Boom! 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 Habang umaatake ang Peak-tier Kings, Domain-level Kings, at normal na Kings, nagsisimula ng matalo si Emperor Muyon. Kahit na gusto niyang mag-breakout, kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo ngayon. Bagamat maaaring namatay na ang Dark Dragon King, papatayin ko ang lahat ng ipinangako ko sa kanya na papatayin ko. Malamig na ngumisi si Emperor Muyon, at sa sandaling matapos niya itong sabihin, nagsimulang gumalaw ang madilim na pulang ulap. Ang balangkas ng isang little world ay nagsimulang punan ang hangin at harangan ang mga pag-atake ng mga hari. Emperor Muyon, hindi mo mapipigilan ang aming mga pag-atake kahit na ang iyong little world ay magkatotoo. Ano ang silbi ng paggawa nito?
Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay nanghihikayat habang sila ay umaatake. Sa ngayon, sinusubukan lang ni Emperor Muyon na iligtas ang mukha. Matapos ang kanyang Little World materialize, ang kanyang depensa at opensa ay parehong tumaas ng husto. Pang pang pang. Bam. Gayunpaman, ang mga kapangyarihang labanan ng mga haring ito ay maaaring mag-flip ng mga ilog at karagatan. Sila ay walang kapantay sa loob ng bansa. Agad na napuno ng mga butas ang Little World ni Emperor Muyon. Papatayin ko ang 3 taong iyon kahit na kailangan kong magbayad ng isang presyo. Bilang isang emperor, si Emperor Muyon ay may sariling pagmamalaki, na hindi nagbigay daan sa kanya na sumuko ng ganoon kadali. Kaya naman, ginamit pa niya ang kanyang Little World para harangin ang mga pag-atake. Nagsimulang kumulo ang kanyang kaluluwa at True Yuan, at nagsimulang mabuo sa kanyang kamay ang isang nagninangas na dugo pulang talam. Ang dugong pulang talam ay 100 yarda ang haba at sinunog na may kalahating transparent na apoy na nagbigay ng ipinagbabawal na aura. Mamatay. Namula ang mukha ni Emperor Muyon sa puot habang nilaslas niya gamit ang talam. Basag. Ang mga pag-atake ng mga hari ay nabasag, at ang higanteng talam ay hiniwa sa langit at lupa. Nagkaroon pa nga ng mga tunog ng spatial domain na nadudurog. Arg! Sa ilalim ng pag-ataking ito, ang isang domain level king at 2 normal na hari ay agad na naging puddle ng dugo at tubig. Anong malakas na opensa? Kahit na ang mga spatial domain ay nasira. Ang puso ni Zhao Fang ay namanhid. Kapag ang isang emperor ay naging all out, ang kanilang lakas sa labanan ay tataas ng ilang beses. Higit pa rito, ang pulang dugo na talam na ito ay hiniwa din ang mga kaluluwa. Emperor Muyon, baliw ka. Sinasayang mo ang iyong buhay. Lahat, magsama-sama kayo. Ang mga Pirate Kings ay nagalit at nabigla habang ginagamit nila ang kanilang mga lihim na pamamaraan. Hahaha. Kayong grupo ng mga pirata, mamatay kayo. Ang mukha ni Emperor Muyon ay puno ng hangarin na pumatay. Sky silang 18 palms. Angle ng batang demigod habang inilalabas ang kanyang buong bloodline. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan na may gininto ang liwanag habang ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumanib sa demigod intent. Ang kanyang mga palad ay tila dahan-dahang itinulak palabas, ngunit lahat sila ay dumapo sa Little World ni Emperor Muyon. Sky silang 18 palms. Iyan ay isang kumpletong pamamaraan ng Sky silang palms. Ang layunin ni Emperor Muyon at ang Little World ay napigilan. Habang ginamit ang Sky silang 18 palms, mas lumakas ang pressure at silang effect. Hihihi, kapag nagamit ko na lahat ng Sky silang 18 palms ko, magiging 18 beses na mas malakas ang power ng silang ko. Sa oras na iyon, kaya ko pang silyuhan ang langit at lupa. Itinulak ng batang demigod ang kanyang mga palad. Sa totoo lang, sa ngayon, hanggang 8 palad lang niya ang pinakamarami. Gayunpaman, kahit na noon, ito ay napakaganda. Kaya niyang i-seal ang isang Pick-tier King at isang Pocket Dimension. Hindi maganda. Ang aking Little World. Mabigat ang puso ni Emperor Muyon. Ang kanyang pagkakasala, kakayahan, at magnificent power ay pinaghihigpitan lahat. Sa oras na dumating ang ika-4 na silang palm, ang kanyang bilis ay limitado ng kalahati, at ang kanyang mga kakayahan sa opens iba ay hangina ng 20 hanggang 30%. Master, hanggang sa 8 palad ko lang magagamit ang teknik na ito. Hindi ko siya lubusang masilyuhan. Sabi ng batang demigod. Tama na, tumanggaw si Zhao Fang sa kanyang ulo. Kung tutuusin, ang kalaban nila ay isang emperor. Si Emperor Muyon ay napigilan ng Sky silang palm at galit na inaatake ng 20 higit pang hari. Nasira ang kalahati ng kanyang Little World. Wow! Sa wakas ay nagluwa si Emperor Muyon ng isang subo ng dugo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi. Siguro hindi niya dapat pinalaki ang sarili niya. Hindi niya dapat sinubukang iligtas ang mukha. Masyadong ang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang isang emperor na nakaharap sa halos 20 hari habang pinipigilan ng Sky silang palm ay muntik siyang mahulog sa desperasyon. Master, isa siyang emperor kung tutuusin. Kailangan mong mag-ingat sa kanyang counterattack. Ang batang demigod ay hanggang sa ika-7 palad,
at si Emperor Muyon ay nasugatan na at naghahanda na gamitin ang isa sa kanyang mga nakatagong card. Bagamat kailangan ng mabigat na presyo para magamit ang hakbang na ito, sisiguraduhin kong makakatakas ako at mapatay ang kalahati ng mga tao dito. Malamig na tumawa si Emperor Muyon. Bago siya makatakas, sasaktan niya ng husto ang mga taong ito. Sa sandaling ito, walang nakaalam na ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging purple. Para bang mayroong isang malalim na lilang mundo sa loob nito. Ang kanyang buhok ay naging kulay ube na rin dahil sa ihip ng hangin. Sky Silang 8th Palm. Ginamit ng batang demigod ang kanyang huling Sky Silang Palm, at kapwa naging mabigat ang kaluluwa at isip ni Emperor Muyon. Nagluwa siya ng panibagong subo ng dugo dahil sa mga pag-atake ng mga hari. Ang kanyang little world ay nagsimulang masira, ngunit kahit na siya ay malubhang nasugatan, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang ilang hari sa malapit ay nakakaramdam na ng hindi mapakali at ipinagbabawal na aura. Tanging ang eye bloodline ni Zhao Fang ang nakakakita ng malinaw sa paggalaw at sirkulasyon ng True Yuan ni Emperor Muyon. Ang selyo ay nasa pinakamalakas at ang kanyang little world ay nasira. Ito ang perpektong pagkakataon. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang eye bloodline technique. Shu. Isang kalahating transparent na talam na nagliliwanag ng aura ng God Tribulation Lightning na tumusok sa dibdib ni Emperor Muyon. Dugo ay tumalsik sa lahat ng dako, at ang katawan ni Emperor Muyon ay nanlamig. Natigil sa kalahati ang kanyang tinatagong teknik na gagamitin niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay naging pula at puti, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang mga tainga, ilong, at bibig. Ang mga kalapit na Pirate Kings ay nakanganga ang mga bibig. Void Space Eye Slash. Bumalik sa normal ang kulay ng mata at buhok ni Zhao Fang. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ng Cold Moon King at ng Giant Shark King. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang kabataang ito ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Sinong mag-aakala na ang pinakamalakas na punto ng kabataang ito ay hindi ang Wind Lightning Inheritance, kundi ang kanyang eye bloodline. Sa sandaling ginamit ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang, naramdaman ng mga haring naruroon na nanlamig ang kanilang mga kaluluwa sa pagkabalisa. Kaya, ito ang kanyang tunay na lakas. At ang tipak ng kapangyarihan na iyon, maaaring ito ay ang God Tribulation Lightning. Umarte ang batang demigod na parang nabulunan. Sumanib siya sa demigod intent, hindi nagtagal at tumaas ng husto ang kanyang lakas. Bagamat naroon pa rin ang Dark Heart Seed ni Zhao Fang, nakagawa na siya ng plano. Gayunpaman, nang makita ang linya ng dugo ni Zhao Fang, huminga siya ng malamig. Ang Void Space Eye Slash ay may mapanirang epekto kay Emperor Muyon. Ang Void Space Eye Slash ay hindi na mabilang na beses na mas malakas kaysa noong siya ay nasa Demigod Forgotten Garden. Ang Purple Destruction Wind Lightning ay naging Scarlet Destruction Wind Lightning, at ito ay sumanib sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay parang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Kung hindi dahil sa isang sorpresang pag-atake, na si Emperor Muyon ay pinaghihigpitan ng Sky Silang Palm, at ang kanyang little world ay nasira, hindi ko siya madaling tamaan, Zhao Fang hindi naging mayabang. Sa pag-unawa ng Emperor sa space at sa kanilang mga pandama, magiging mahirap para sa Void Space Eye Slash na dumaong sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa sandaling ito, umaagos ang dugo sa ilong, tenga, mata, at bibig ni Emperor Muyon. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Sino ang makakaasa na ang isang Void God Realm Emperor ay haantong sa ganito? Explode. Sinunog ni Emperor Muyon ang kanyang True Yuan at kaluluwa habang ang sirang munting mundo ay sumabog, maaaring pumatay sa mga kalapit na hari o pinalipad sila. Arg. 5 o 6 na malapit na Void God Realm Kings ang agad na napatay habang ang iba ay pinalipad. Sa kabutihang palad, ang Little World ay nasira. Kung ito ay kumpleto pa, ang kapangyarihan mula sa pagsabog ng isang Little World ay magiging 10 beses na mas malakas at maaaring makapatay pa ng isang Emperor. Whoosh! Matapos ang pagsabog ng Little World, isang madilim na pulang ulap ang lumipad sa hangin. Ang bilis nito ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Zhao Fang sa kanyang peak. Sa isang kisap lang ng mata, nawala sa paningin si Emperor Muyon.
Hindi ko makakalimutan ang tungkol dito. Kinagat ni Emperor Muyon ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang ekspresyon ay naging nakamamatay pagkatapos tumakas. Makalipas ang isang oras, nagsimula nang bumaba ang kanyang bilis, at nakarating siya sa mga gilid ng 18 Corners Pirate Sacred Land. Sa sandaling ito, isang malamig na itim na metal na barko ang lumipad. Void God Realm Emperor. Natigilan si Wenluan. Hindi pa nagtagal, siya at ang Yin Yang Lord ay nakadama ng tipak ng aura mula sa Eye of Death. Bumalik ka dito. Sigaw ng Yin Yang Lord. Ang Emperor na ito ay tila naantig ang aura mula sa Death Intent. Si Wenluan at ang Yin Yang Lord's Token of Death ay parehong may naramdaman. Ano? Bumalik ka dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Emperor Muyon. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak, at mayroon pa rin siyang 50 hanggang 60% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban na natitira. Gayunpaman, kahit noon pa man, hindi siya isang bagay na maaaring karibal ng isang Pick-tier King. King of Gods, Kabanata 708. Gaze of Death. Si Wenluan at ang Yin Yang Lord ay malinaw na hindi masyadong mayabang na naniniwala silang kaya nilang panatilihin ang isang emperor, kahit na siya ay malubhang nasugatan. Si Emperor Muyon ay puno ng galit at wala na itong may lalabas. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Wenluan, ang Yin Yang Lord, at lahat ng Death Guard sa barko na may malupit na ngiti. Pakiramdam niya ay may pamilyar na pakiramdam sa kanila, na para bang alam niya ang tungkol sa kanila mula sa kung saan. Ang taong ito ay may mga bakas ng Jiaofang. Dapat natin siyang itago. Nagkatinginan sina Wenluan at ang Yin Yang Lord. Matapos matamaan ng Void Space Eye Slash ni Jiaofang, may bakas ng Intent of Death kay Emperor Muyon dahil sa malaking halaga ng soul power na ginamit. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at agad na alam ang gagawin. Shua! Shua! Sabay silang naglabas ng kakaibang Token of Death. Ang mga token ay kasing itim ng tinta, at isang sinaunang karakter ng kamatayan ang nakasulat dito. Parehong naglabas ng aura ng kamatayan na dumiretso sa kaluluwa. Naramdaman ni Emperor Muyon na nanlamig ang kanyang kaluluwa, at nabalisa siya. Isang Death Intent ang lumabas mula sa mga token at nakalock kay Emperor Muyon. Yung mga token, pwede bang? Tila may naisip si Emperor Muyon, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Weng! Isang napakaitim na mata ang lumitaw mula sa gitna ng dalawang token at kumikinang ng puting liwanag, na parang kumukonekta sa mundo ng kamatayan. Eye of Death. Bulalas ni Emperor Muyon. Tama ang akala niya. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Eye of Death ay bumuhos mula sa mga Token of Death ni Wenluan at ng Yin Yang Lord, at ito ay 12-12 beses na mas malakas kaysa noong nasa Purple Saint Ruins. Ito ay dahil sa pagkakaiba sa kalidad. Huling beses na lumitaw ang Eye of Death, ito ay nagmula sa Token of Death mismo dahil ang Death Intent ay maaaring maimbak dito at palabasin, samantalang sa pagkakataong ito, ginamit ito ni Wenluan at ng Yin Yang Lord bilang direktang koneksyon sa Emperor of Death's Eye. Ng kamatayan. Naramdaman ni Emperor Muyon ang panginginig ng kanyang puso, na parang hindi niya makontrol ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, bilang isang Void God Realm Emperor, hindi siya umatras. Sa papel, ang Emperor of Death ay may parehong paglilinang gaya niya, ngunit ang huli ay isang sinaunang Emperor pati na rin ang inapo ng God Eye of Death. Emperor of Death, baka mag-ingat ako sa iyo kung personal kang dumating, ngunit ang Eye of Death mo lang ang naglalakbay sa kalawakan. Malamig na tumawa si Emperor Muyon, at halos mag-alab ang kanyang kaluluwa nang bumuo ito ng isang malakas na layunin. Si Wenluan at ang Yin Yang Lord ay parehong nakaramdam ng hindi makahinga, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig, ngunit sa kabutihang palad ang Token of Death sa kanilang mga kamay ay nagbigay sa kanila ng tiwala at isang uri ng proteksyon. Basag. Ang dalawang Token of Death ay biglang nabasag, at isang pares ng Eyes of Death ang lumitaw sa hangin. Ang mga mata ay madilim na parang bangin, at sila ay katulad ng Eye of Heaven ni Jiaofang. Gaze of Death. Boom! Isang boses ang tumunog sa Soul Dimension, at ang Eyes of Death ay tahimik na tumingin kay Emperor Muyon na parang bahagi sila ng Heavenly Dao. Ano?
Nadama ni Emperor Muyon na ang kanyang kaluluwa ay naging limitado, at hindi na niya ito makontrol. Ang kanyang life force ay nagyelo, at hindi siya makagalaw. Sa hangin sa itaas, nagsimulang umikot ang pares ng Eye of Death. Imposible. Umungol si Emperor Muyon habang nagpupumiglas. Gayunpaman, pagkatapos ng laban hindi nagtagal, ang kanyang little world ay nasira at siya ay nasugatan, na nag-iwan sa kanya ng 50 hanggang 60% na lamang ng kanyang lakas na natitira. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang kakayahang gawin iyon. Ang espiritual na anyo ng nahihirapang Emperor Muyon ay dahan-daang hinugot sa kanyang katawan. Ito ang kaluluwa ni Emperor Muyon. Shua. Ang kaluluwa ni Emperor Muyon ay sinipsip sa isang itim na whirlpool ng Eyes of Death. Gaze of Death. Ito ang sikat na pamamaraan ni Master, isang sagupaan sa pagitan ng mga kaluluwa. Ang mas mahinang kaluluwa ay aalisin. Lumitaw ang paggalang sa mga mata ni Wenluan. Ang Gaze of Death ay itinuturing na isang ipinagbabawal na ay bloodline technique, pati na rin ang representasyong pamamaraan ng God of Death. Ito ay dahil ang may-ari ng God Eye of Death ay ang God of Death, ngunit isang tao lamang ang maaaring magkaroon ng aktwal na God Eye of Death, at hindi pa sila nagpakita noon sa Kang Ocean. Sa himpapawid, ang malalaking Eye of Death ay huminto ng isa o dalawa bago naglaho. Gamit ang Gaze of Death sa ilang mga island zone, at ang target ay isang emperor. Ang presyo na kailangan para bayaran iyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Yin Yang Lord. Makalipas ang ilang sandali, Weng, isang token na ginamit para sa mga mensahe ang lumitaw sa kamay ni Wenluan. Si Zhao Feng sa 18 Corners Canyon kung saan naroon ang Pirate Emperor Inheritance Sacred Land. Isang mahinang boses ang nanggaling sa token. 18 Corners Canyon. Pirate Emperor Inheritance. Nagliwanag ang mga mata ni Wenluan at ng Yin Yang Lord. Mukhang natagpuan ng Emperor of Death ang mga bakas ni Zhao Feng matapos kunin ang kaluluwa ni Emperor Muyon, ngunit nagbayad siya ng halaga para gawin iyon. Dalawang espesyal na token of death ang ginamit upang i-connecta ang lokasyong ito sa Eye of Death, ngunit dahil napakalayo ng distansya at ang target ay Emperor din, napakalaki ng enerhiyang ginugol. Higit pa rito, kailangan pang hanapin ng Emperor of Death ang kaluluwa ni Emperor Muyon pagkatapos. Maraming enerhiya ang ginamit ni Master at malamang na kailangan niyang magpahinga ng 1 buwan. Bantayan niyo ang target. Ang tinig ng Emperor of Death. Nagkatinginan si Wenluan at ang Yin Yang Lord na may pagtataka. Bakit gustong patayin ng Emperor of Death si Zhao Feng at mag-iwan ng buong bangkay? Ang Emperor of Death ay nagbayad ng isang mabigat na presyo at isang malaking halaga ng oras at pagsisikap upang habulin si Zhao Feng. Worth it ba ang lahat? Bumalik sa 18 Corners Canyon, sa gitna ng Pirate Sacred Land, lahat ng Pirate Kings ay nasugatan sa iba't ibang antas pagkatapos ng laban, at ang kanilang mga tingin kay Zhao Feng ay iba sa dati. Walang nag-alinlangan na may kakayahan si Zhao Feng na labanan ang Giant Shark King at ang Cold Moon King para sa trono ng Pirate Emperor. Kahit na ang batang demigod ay humanga kay Zhao Feng. Shua! 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 Mahigit 10 Pirate King token ang lumutang sa hangin sa itaas ng karagatan. Ayon sa mga alituntunin ng Pirate Emperor Inheritance, maaaring buksan ng isa ang Pirate Emperor's Inheritance pagkatapos makatipan ng 9 na Pirate King token, ngunit ngayon ay nalampasan na nila ang bilang na iyon. Isa sa mga Pirate King token ay konektado sa Ghost Ship ni Zhao Feng. Ang bawat Pirate King token ay konektado sa isang Pirate Ship, at dahil ang Ghost Ship ay orihinal na isang Pirate Ship, kinilala ito ng Pirate King token. Bilang kapitan ng barko, si Zhao Feng ay isa sa mga Pirate Kings. Weng! Boom! Isang malakas na palakpakan ang umalangaw-ngaw sa karagatan, at ang panginginig ng pakiramdam ay nagmula sa 18 Corners Canyon, mula sa loob ng Pirate Sacred Land. Maging ang mga nasa Void God Realm ay nadama na napakaliit sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito. Anong setup? Ito ba talaga ang mana ng isang emperor lang? Ang mga pandaman ni Zhao Feng ay napakalakas. Miyaw-miyaw. Lumitaw din ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat, at nagsimulang kumislap ang mga mata nito. Ang Pirate Emperor Inheritance ay talagang hindi simple. Nagsimulang mag-isip ang batang demigod.
Ang panginginig na sensasyon ay tumagal ng buong 18 paghinga. Kasabay nito, isang madilim na berdeng ilaw ang bumaril sa kalangitan mula sa 18 kanyan, at tila may kakayahang paikutan ang langit at lupa. Siyempre, walang makakakita nito maliban kung tumingin sila sa ibaba mula sa itaas. Ang mana ay lumitaw. Bulalas ng isang tao. Boom! 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 Isang napakalaking whirlpool ang nabuo sa gitna ng karagatan, at sa loob ay isang maliit na tipak ng madilim na berdeng liwanag, pati na rin ang isang sinaunang aura na tila sa kabilang panig ng isang malayong baybayin. Nakakatakot na lakas. Ito ba ang pasukan sa Pirate Emperor Inheritance? Ang batang demigod ay nakapikit. Ang napakalaki at mahiwagang whirlpool ay tila may walang hanggang layunin. Ang pasukan na ito, maging ang mga emperor ay mapupunit. Pinitik ni Zhao Fang ang kanyang dila. Higit pa rito, ang madilim na berdeng ilaw ay nagbigay kay Zhao Fang ng pamilyar na pakiramdam. Ito ay katulad ng isang aura sa kanyang mga alaala, ngunit bahagyang naiiba. Tara na, pinamunuan ng Cold Moon King at ng Giant Shark King ang kanilang mga barkong pandigma at pumasok sa whirlpool. Malalim, ang kanilang mga barkong pandigma ay protektado ng isang misteryosong kapangyarihan at hindi nasugatan ng nakakatakot na kapangyarihan ng whirlpool. Kawili-wili. Nakikita ni Zhao Fang na ito ay dahil sa aura ng Pirate King token sa loob ng kanilang mga barko. Ganon din ang aura ng Ghost Ship, at mas naging halata ito habang papalapit sila sa whirlpool. Ito ang buong setup ng Pirate Sacred Land. Si Zhao Fang ay naging mas mausisa. Ang Pirate Emperor ay talagang nakapagplano nitong mag-isa. Whoosh! Sinundan ng Ghost Ship ang iba pang barkong pirata at pumasok sa gitna ng whirlpool. Tanging ang mga barko na nakilala at nakilahok sa pagbubukas ay maaaring pumasok. Shua! 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 Kasabay nito, ang iba pang Pirate King token mula sa buong Pirate Sacred Land ay hinayla papunta sa whirlpool. Sa tuwing bubuksan ang mana ng Pirate Emperor, ang 18 Pirate King token ay muling ipapamahagi. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Mukhang hindi siya niloko ng Cold Moon King. Nangangahulugan ito na ang Ghost Ship ay libre na at hindi na pinaghihigpitan ng Pirate Emperor Sacred Land. Ang maliit na pas ang magnanakaw, ang batang demigod, at ang Skeletal Division Leader ay hindi naapektuhan nang pumasok ang Ghost Ship sa whirlpool. Nasa barko sila at automatikong ipinapalagay ng mga pirata. 12 barko lamang ang nakapasok sa whirlpool. Gaano man kalakas ang iba pang mga barko, napunit sila ng puyo ng tubig. Kahit na ang mga Void God Realm Emperors ay hindi mapipilitang pumasok. Kahit na kaya nila, kung wala ang puso ng isang pirata, hindi sila makakakuha ng anuman. Ito ay isang pamana na limitado sa mga pirata. Bam! Ang whirlpool ay naging sentro ng kapangyarihan sa 18 Corners Canyon. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas? Isang malamig na metal na barko ng kamatayan ang naglayag sa karagatan at dumating sa tabi ng whirlpool.